Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Supportive, masayahin, magaling kumanta, mabait na ina, kapatid at anak. Ang ilan lamang sa magagandang pag-uugali na gustong-gusto ng mga tao sa 36 na taong gulang na Pinay na si Norma. Base sa report, ito ay born and raised sa probinsya ng Negros Oriental. Bagamat ang pamilyang Abadano ay hindi kayamanan, ay matatawag mo naman ang mga itong close-knit family dahil close na close sila sa isa't isa. Tulad ng ibang mga magulang, ang nanay at tatay nito kahit hindi mayaman o matatawag na middle class ay ginawa ang lahat para mapatapos ang magkakapatid. Sinigurado rin ng mga ito na lalaki ang mga bata na may takot sa Diyos at tumanim sa isip ng mga ito na hindi sila habang buhay na magkakasama. Kaya dapat magpursige at gawin ng kanilang mga anak ang lahat para matuto sa buhay. Pero sa lahat ang gusto nilang matutunan ng mga ito ay ang pagkakaroon ng matatag na pananampalataya. Sa social media ay normal na lamang na makita ang pamilyang Abadano na magkakasama mula sa simpleng reunion hanggang sa pagsa-celebrate ng kaarawan. Dahil sa maayos na pagpapalaki ng kanilang mga magulang, naging normal na lamang kay Norma ang maging supportive at ipagdiwang ang achievements ng mga taong mahal niya. Sa footage na ito ay makikita mo si Norma kasama ang ilan niyang kapamilya. Ang mga ito ay abalang nakatingin sa cellphone at maya-maya pa ay nagsigawan, nagtalunan at halos lahat sila ay napaiyak na lamang sapagkat masaya sila para sa kanilang kapatid dahil ito ay isang opisyal ng abogado. At upang magpasalamat sa Panginoon, ang mga ito ay sama-samang pumunta sa simbahan. Para kay Norma, ang pagpasa ng kapatid sa bar exam ang isa lamang sa maraming bagay na gusto niyang ipagpasalamat. Kung si Norma ay tatanungin mo sa bagay na itinuturing nitong pinakamalaking blessing sa kanyang buhay, panigurado na ang sasabihin nito ay ang pagdating ng dalawa niyang anak na pinalaki niya sa Negros. Kahit mahirap ang magpalaki ng mga anak, nabawasan naman ang hirap na kanyang naranasan sapagkat malapit lamang ang kanyang pamilya na handang umalalay sa kanya. Ang mga bata ay lumaking maayos at close sa isa't isa, kaya si Norma ay puring-puri ng mga tao dahil lumaking maayos ang mga bata. Kahit siya ay nanay na ay sinigurado nito na alagaan at hindi pabayaan ang kanyang sarili, kaya minsan itong na-feature sa Facebook page at tinawag itong Hot Mama. Sa social media ay mapapansin rin na kung may pagkakataon ang pangalan nitong anak ay ipinagmamalaki siya. May post din ang bata kung saan ay pinasalamatan niya ang kanyang ina sa mga sakripisyo at ginawa nito para sa kanila. Ang masasayang litrato nila mag-iina at ilan nila mga kamag-anak ang laging laman ng kanilang social media. At nang pumasok ang taong 2026, silang tatlo ay puno ng pag-asa na magiging mas masaya pa sila na magkakasama. Pero noong nakaraang buwan lamang, January 29, pumutok ang balita na ang 36 na taong gulang na si Norma ay patay na. Ang mga taong hindi nakakakilala dito ng personal ay nagulat sapagkat napakalakas pa nito at wala naman si Norma na napapabalitang sakit kaya talagang palaisipan ang nangyari. Pero noong January 30, ang isa sa mga kapatid nito ay kinumpirma na patay na nga ang kanilang mahal na kapatid. Kasunod niyan ay binahagi naman ito ang detalye ng burol. Ang ilan sa mga nakakakilala sa 36 na taong gulang na ginang ay isa-isang nagbigay ng mensahe ng kanilang pakikiramay. Bagamat hiniling ng pamilya nito sa mga taong pupunta sa burol na huwag magtanong o tanungin ang detalye kung ano nangyari dito, ay hindi pa rin nila napigilan ang pagkalat ng balita at wala naman silang nagawa sapagkat sa panahon ngayon ay mabilis ang pagkalat ng balita. Lalo na at ang mga otoridad pati mga investigador na humahawak ng kaso ay handang magpa-interview para isiwalat ang nangyari. Sa interview sa kagawad na ito ay nabunyag na ang pumatay pala sa biktima ay ang lalaki na kinilalang si John William Hall.
Nang i-release ang mugshot bagamat naka-blur, napagtanto ng mga tao na ang hinihinalang salarin ay isa palang foreigner. Ngunit ang nakatawag na kanilang pansin ay ang kasong isinampa dito. Si John ay kinakaharap ang kasong parricide na nangangahulugan lamang na ang biktima ay may direktang relasyon sa suspect. Sa mga ulat na lumabas, si John ay isa palang Amerikano. Pagkatapos ng high school ay nagdesisyon itong maging parte ng US Marine. Pagkalipas ng ilang taon na paglilingkod sa Amerika, ito ay pinadala sa naval station na matatagpuan sa Asia. Doon ay masaya nitong pinaglingkuran ang kanyang bansa. Pero bukod sa pagtatrabaho ni John, ay naengganyo rin ito na makipagkilala sa mga kababaihan. Ngunit kahit ilang beses ata itong makipagrelasyon sa iba't ibang mga babae, ni isang beses ay hindi nito naisip na lumagay sa tahimik. Pero nagbago lamang ang lahat nang makilala nito ang mabait, loyal at mapagmahal na si Norma. Katulad ng karamihan ng ibang Filipino-American couple, ang mga ito ay nagkakilala sa internet. Sa haba na kanilang usapan sa video call at chats, ang loob ng Amerikano ay tuluyang nahulog sa Filipina. Kaya nang maaprubahan ang kanyang vacation leave ay mabilis itong pumunta sa Pilipinas. Si Norma ay walang mapagsidla ng kasiyahan sapagkat napatunayan nito na ang ugali ni John na ipinakita sa video calls ay parehong-pareho sa personal. Kaya pagkalipas ng halos 2 linggo nilang pagsasama, ang status ng mga ito ay naging exclusively dating na. Ang pamilyang Abadano ay masaya dahil nalaman nila na gusto na agad ni John na bumalik at madalaw ulit si Norma kahit kapabalik lamang nito sa naval station. Sa loob ng ilang taon ay nagpabalik-balik si John sa bansa. Bagamat masaya ang dalawa sa tuwing sila ay magkasama, naniwala si Norma na hindi siya papakasalan ni John sapagkat ni isang beses ay hindi nila napag-usapan ang pagbuo ng pamilya. Kaya laking gulat niya pati ng kanyang pamilya nang ito ay mag-propose. Doon pa lamang nila napag-usapan kung anong klaseng buhay ang gusto nila at kung saan sila permanenteng maninirahan. Nang ang mga ito ay magpakasal ay bahagyang nanirahan ang dalawa sa Amerika hanggang tuluyan ang iwan ni John ang pagiging Navy. Nang isilang ni Norma ang kanilang unang anak ay permanente na silang nagdesisyon na manirahan sa Pilipinas. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng maayos na pamumuhay at naibigay ni John ang pangangailangan ng mga ito. Ang kaginhawaan na nararanasan ni Norma ay naibahagi rin ito sa kanyang pamilya at minsan ay sa ibang tao din. Halos lahat ng mga tao na makakausap mo na mula sa probinsya nito ay magpapatotoo na si Norma ay mapagbigay at hindi madamot. Kung ang mga kapatid nito ay nangangailangan ng tulong pinansyal, si Norma ay hindi nagdadalawang isip na tumulong. Ang mga kapitbahay nito ay saksi rin sa kabaitan nito. Kaya halos lahat ay nagsabi na hindi na sila nagtataka na sobra itong pinagkakalooban ng Diyos sapagkat napakamatulungin talaga ng mag-asawa. Sa mahigit 1 dekada ng mga itong pananitili sa Pilipinas ay nakapagpundar na sina John ng maliit na negosyo at ilang properties tulad ng bahay na matatagpuan sa Bacolod at Boracay. Ngunit permanente silang tumutuloy sa kanilang bahay sa Negros sapagkat nandoon ang pamilya ni Norma. Bagamat sila ay may layong ilang libong milya sa mga kamag-anak ni John sa Amerika, ay napanatili ni Norma ang maayos nilang relasyon sa mga halls. Kahit normal na lamang na ibahagi ng mga ito ang kanilang buhay sa social media, ay mapapansin naman na hindi makikita sa mga larawan si John dahil ito ay naiulat na isang pribadong tao. Ang kahilingan nito ay iginalang naman ng kanyang mag-iina. Sa panlabas ay matatawag mo talagang perfect family na ang pamilyang Halls. Ang mga ito ay merong maayos na buhay. Ang mga anak nito ay lumalaking maayos, walang problema sa pag-aaral ang mga ito at ang 2 bata ay may takot sa Diyos at nagagawa rin nilang magbakasyon kahit saan nila gustuhin. Para kay Norma ay wala na talaga siyang mahihiling pa. Para sa ginang ay kahit hindi sila nakatira sa Amerika ay hindi niya ipagpapalit ang kanyang katayuan sa buhay. Lalo na at kahit anong oras ay makakasama niya ang kanyang pamilya. Sa internet ay mapapansin mo na kahit anong okasyon ay sama-sama ang mga ito na nagpapakita kung gaano ka-close ang pamilyang Abadano sa isa't isa. Tulad na lamang ng video na ito na kinuha noong nakaraang taon kung saan ay pinagdiwang ni Norma ang kanyang kaarawan. Birthday, Nor.
smile. No, make a wish. Parang totoo. Make a wish. Pero lingid sa kaalaman ng mga kaanak nito ay yun na pala ang huling beses nilang makakasama ang kanilang kapatid. Dahil ngayong taon, sila ay magsasama-sama hindi para ipagdiwang ang birthday nito, ngunit para paglamayan si Norma. Ayon sa salaysay ng hepe mula sa Valle Hermoso na responde sa lugar, noong hapon ng January 29 ay nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente. Ayon dito ay kailangan nilang pumunta sa barangay Pinukawan dahil merong pinatay. Nang makarating sa lugar ay sinalubong sila ng napakaraming mga tao na gustong malaman kung ano ba ang nangyayari. Ang lugar ay napuno ng sigawan at iyakan dahil ayon sa mga ito ay patay na ang biktima. Ang mga pulis ay natuwa naman dahil itinuro sa kanila ng mga residente na ang salarin ay nasa loob lamang din ng bahay. Sa kwarto nila ito nakita pero hindi nila nagawang makapasok dahil ito ay nagkulong at kinandado ang pintuan. Pero ang ilang tanod ay nagawang masilip ang loob ng silid. Doon ay nakita nila na si John ay hinostage pala ang kanyang asawa na si Norma. Habang tinatangka ng mga otoridad na kausapin si John para buksan ito ang pintuan, ang kapitbahay ng mga ito ay nagulat sapagkat ni isang beses ay hindi nila nasaksihan na may issue ang mag-asawa. Nang hindi nakikinig ang Amerikano sa mga otoridad, ang tanod na ito na personal na kilala sina John ay tinangkang kausapin ang sospek. Bago sumilip sa maliit na butas sa pintuan ay nagdala ito ng soft drinks na hiningi ni John. Ibinahagi niya sa interview na ang Amerikano ay nakakapagsalita at nakakaintindi na ng Bisaya, kaya kinausap niya ito. Pero kahit anong hinahon niya, ang ex-marine ay talagang ayaw buksan ang pintuan. Kaya gamit ang isang upuan ay inakit niya ang sliding door. Sa maliit na butas ay nakita niya na patay na si Norma. Bagamat ito ay binalot ng kumot, ang ulo naman ng biktima ay naka-expose at ito ay duguan. Sa kadahilanan na hindi naman gaanong bihasa ang mga otoridad doon na humawak ng isang hostage-taking crisis, sa halip na isang negotiator ang kumontrol sa sitwasyon at makipag-usap kay John, ay kung sino-sino na lamang ang nakikipag-usap sa Amerikano. At sa desperadong pagtatangka ng mga ito na mapasok ang kwarto, kahit maaaring magkaroon ng trauma, ang anak nito ay hinayaan na lamang nilang makipag-usap pero wala pa ring nagbago. Ang ilan ay hindi talaga maintindihan kung bakit umabot sa patayan ang relasyon ng mag-asawa. Ang kapitbahay ng mga ito ay sinabi na ang Amerikano ay mahiling makipagkaibigan, makipag-inuman at natulong din ito kung may taong gustong magpagawa ng bahay. Sa tuwing makikita nila ang mag-asawa ay laging sweet ang mga ito sa isa't isa. Pero ang ilan naman ay naniniwala na sa panahon ngayon, hindi mo na pwedeng husgahan ang pagsasama ng mag-asawa gamit ang mga litrato lamang. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga otoridad ay nagawa ring makumbinsi ang Amerikano na sumuko. Kasabay ng pagdadala dito sa presinto ay kinuha na rin ng soko ang bangkay ng biktima at lumalabas sa autopsy report na ito ay namatay dahil sa dami at lalim ng saksak. Habang gumugulong ang investigasyon, ang mga otoridad ay kaagad tiningnan ang background ng Amerikano. Sa pagbabaka sakaling meron silang makuhang clue na maaaring makatulong na mapabilis ang kanilang investigasyon. Sa kadahilanan na ito ay isang ex-marine at kadalasan sa dating mga sundalo ay nagkakaroon ng sakit sa pag-iisip tulad ng PTSD, depression, anxiety at iba pa, isa sa motibo na kanilang tiningnan ay maaari itong nakaranas ng matinding kalungkutan na naging rason kung bakit hinostage at pinatay nito ang kanyang asawa. Ang tanod na ito ay sinabi na may posibilidad na ganun nga ang nangyari dahil sa tuwing ihahatid niya ang kanyang anak sa eskwelahan ng madaling araw ay lagi niyang nakikitang mag-isang naglalakad si John. Pero kung ikaw ay isang Filipino na naninirahan sa ibang bansa, ang paglalakad ng madaling araw o maaga ay hindi kaagad senyales na may sakit sa pag-iisip ang isang tao. Sapagkat maaaring ito ay meron lamang active na lifestyle at sa kaso ni John na dating ex-marine, baka gusto lamang nitong manatiling malusog o healthy o kaya naman fit. Habang naghihintay ng resulta ng investigasyon, ilang mga tao naman ang nakiramay sa pamilyang Abadano at lahat sila ay inalala kung gaano kabuting tao si Norma.
Mahigit 24 oras pagkatapos ng hostage taking at pagpatay sa biktima ay nalaman ng publiko kung ano ba talaga ang nangyari. Ayon sa mga saksi, noong 4:50 ng hapon, January 29, ang Amerikano ay dumating sa kanilang bahay mula sa ibang lugar. Ibinahagi ng driver ng motor na naghatid dito, pagkababa ng salarin ay napansin niya na ito ay merong dalang kutsilyo. Naghintay siya sa harap ng tindahan sabagkat wala pala itong pambayad. Nakita niya si John na niyakap ang anak nitong babae, nagmano sa kanyang biyanan bago isama sa kwarto si Norma. Ayon sa driver ay habang naghihintay ay inalok pa nga siya ng kapatid ng biktima na magkape. Pero hindi pa nga siya nakakahigop, isang malakas na sigaw ang nanggaling sa bahay ni John. Sa tindi ng sigaw ni Norma ay mabilis silang pumunta sa kwarto. Pero wala naman silang nagawa para masaklolohan ang biktima dahil nagkulong ang suspect kasama ito. Ayon sa resulta ng autopsy report, si Norma ay nagtamo ng 63 saksak. Para sa mga otoridad ay planado ang pagpatay ng suspect dahil ayon sa nabanggit ng driver na naghatid kay John ay meron itong daladalang kutsilyo. Lumalabas rin na binugbog nito muna ang 36 na taong gulang na biktima bago inandaya ng saksak. Ang tanod na kumausap kay John ay binahagi rin na tinangka nitong kunin ang sarili nitong buhay sa pamamagitan ng paggilid sa kanyang liig gamit ang basag na parte na jealousy. Sa police report ay nakalagay din na inamin ng suspect na ang motibo niya sa pagpatay ay dahil sa matinding selos. Sinabi nito na pagdating niya sa kanilang bahay ay kinompronta niya ang kanyang asawa sapagkat nilalamon siya ng matinding selos. Pero ang dapat sanang maayos na usapan ay nauwi sa sigawan. Sa tindi ng kanyang galit ay nasaktan niya ito. Doon na di umano niya naisip na mas mabuti pang mawala na lamang sa mundo si Norma sa halip na mapakinabangan ito ng ibang lalaki. Wala namang makapagsabi kung meron nga bang kinalolokohan na bagong lalaki si Norma dahil una ay ayaw ng mga kaanak nito na magsalita. At ang pangalawa ay pinayuhan ni si John ng kanyang abogado na wag basta-bastang magbibigay ng anumang impormasyon. Pero may posibilidad naman na baka nasa isip na lamang ni John ang pananalaki ng kanyang asawa dahil ang ibang tao ay naniniwala na ito ay may problema talaga sa pag-iisip. As of this recording ay nakakulong si John sa presinto at kinakaharap nito ang kasong parricide. Kung mapatunayan na ito ay talagang nagkasala, may posibilidad na ito ay mapurusahan na makulong na hindi tataas ng 4 na dekada at hindi naman bababa ng 2 dekada. Pero kahit confident na ang mga otoridad na meron silang sapat na ebidensya laban dito, may pag-aalinlangan naman ng ilan dahil kung sakali nga na may problema sa pag-iisip ang Amerikano, may posibilidad na ito ay maakwit o mapawalang sala. Kung matatandaan mo ang kasong ito na na-cover ko na dati, ang salarin bagamat may malakas na ebidensya ang mga pulis ay naabsuelto pa rin dahil napatunayan ng defense attorney o abogado nito gamit ang medical records na ang suspect ay sumailalim at sumasailalim sa therapy. Meron itong iniinom na gamot at lagi itong bumabalik sa doktor para umayos ang sakit nito sa pag-iisip. Bagamat may posibilidad na si John ay mapawalang sala, ang pamilyang Abadano ay nananalig pa rin na sa kanila papanig ang batas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.